Ang kwentong ito ay galing sa ating tagapakinig na si Ana Corazon. Kwento ito mismo ng lola niya. Nangyari noong 1958 sa lugar ng Bien Unido, Bohol. Isang hindi kapani-paniwalang kwento ang nailahad ng lola ni Ana sa kanya. Pero kahit na mahirap paniwalaan ito, itong Lola Mary niya mismo ang magpapatunay na hindi ito kwentong bayan lamang. Dahil nung panahong nangyari ang kaganapang ito, itong si Lola Mary ay nasa 14 na taong gulang na. At kaya naman din niya nalaman ang pangyayaring ito dahil mismo ang manggagamot na lolo nitong si Lola Mary ang siyang sangkot sa kaganapang ito. Tatang Javier kung tawagin itong lolo ni Mary. Nung panahon na to, sa bahay nila Mary naninirahan itong lolo Javier niya. Kaya naman palagi rin nila itong nakakasama. At dahil nga dito, nakikita nila Mary ang mga panggagamot na ginagawa ng lolo niya. Walang nakakaalam kung papaanong naging isang manggagamot itong lolo niya. Sabi ng kanyang ama noon, binata pa lang daw itong tatay Javier nila manggagamot na raw talaga ito. At ang kwento pa nga, nung panahong binata pa itong si Lolo Javier, isang matandang ermitanyo daw ang palaging pinupuntahan nito. At malamang daw, itong ermitanyo nga ang nagturo kay Lolo Javier ng kakayahan nito sa panggagamot. Tinatanong naman nila itong matanda kung papaano nga nito natutunan ng mga kakayahan niya. Pero hindi ito sumasagot ng diretso at ang palagi lamang nitong sagot ay ipinagkatiwala lang daw sa kanya ang kakayahang ito upang matulungan ng mga taong pinapahirapan ng mga nilalang na may masamang intensyon at hangarin sa mga normal na tao. Kaya kahit na matanda na itong si Tatang Javier ay kita pa rin dito ang sinseridad na tulungan ng mga taong lumalapit dito. At minsan pa nga, sinasadya pa talaga ni Tatang Javier ang mga pasyente niya, lalo na kung matindi talaga ang karamdaman nito. Pero hindi ito ang kinahahangaan ni Mary sa kanyang lolo. Dahil isang beses, naikwento ng lolo niya sa kanya na may mga kaibigan nitong kakaibang nilalang na siyang nakakatulong niya rin minsan sa kanyang panggagamot. Ika ng lolo niya, may kaibigan daw itong engkanto, kapre at duwende. Pero mas naging interesado talaga siya sa isang alaga nitong lolo niya na kung tawagin ay Maragan. Isang maliit at pahabang nilalang daw ito na parang daga na may mahahabang buhok na kung saan ay ginagamit ito ni Tatang Javier upang tuntunin ang kinaroroonan ng nilalang na nakakaharap niya. Na kadalasan, ginagamit niya raw ito kapag may nakakaharap siyang mangkukulam o mangbabarang. Natanong ni Mary noon kung maaari ba niyang makita itong Maragan na alaga ng lolo niya. Ang sagot naman ng lolo niya, maaari naman, pero yun ay kung handa kang mawalan ng paningin. Ang paliwanag kasi ng lolo niya, kapag natitigan ka ng Maragan na to, sigurado, bigla na lang magdidilim ang iyong paningin hanggang tuluyan ka ng hindi makakita. Pero dagdag ni Tatang Javier sa kanya, nagtatago lamang ito sa ilalim ng bahay nila, kaya kung minsan maririnig nila ito. Marami pang mga kakaibang bagay ang nakita ni Mary sa mga ginagawa ng Lolo Javier niya.
Kaya naman bata pa lamang siya noon, marami na rin siyang alam pagdating sa mga ibang nilalang at mga bagay pang espiritual. Pero nung panahon na to, si Mary at ang kanyang ama ay nangangamba para kay Tatang Javier dahil palagi nila itong nakikitang balisa na para bang palaging may malalim na iniisip. Bukod pa rito, tuwing umaga at bago lumubog ang araw, palaging pinapausukan ni Tatang Javier ang buong bahay nila habang sinasabayan niya ito ng pag-uorasyon. At sa tuwing may lalabas ng bahay nila, agad na hinaharang ng lolo niya upang kargahan muna ng orasyong pangproteksyon. Kaya ganun na lang ang pagtataka nilang mag-ama sa mga ikinikilos ng lolo Javier niya dahil hindi naman ito ganito noon. Hanggang sa hindi na nga nakatiis itong tatay ni Mary. Kaya isang hapon, habang nakaupo itong manggagamot at tulala na nagpapahinga sa harapan ng bahay nila, nilapitan ito ng tatay ni Mary at saka niya tinanong itong tatay Javier niya kung bakit para bang may pinangangambahan ito. Huminga naman ng malalim itong si Tatang Javier at diretso itong nagwika ng, "Alam mo anak, tama ka. May pinangangambahan nga ako. Nararamdaman ko na nakabalik na siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ko ang nanganganib, kundi maging ang mga buhay ninyo. Alam kong darating ang araw ng kanyang pagbabalik, pero hindi ko akalain na maaabutan ko pa pala siya." Wala man lang ni isang bagay ang naintindihan nitong tatay ni Mary. Kaya naman ang tanong niya, "Sino ba yung tinutukoy niyo, itay? Bakit ba? Ganyan na lang yung pangamba ninyo. Bakit? Huwag niyong sabihin mas malakas ang kaalaman niya kaysa sa inyo." Biglang tawa naman ni Tatang Javier kasabay ng pagsasabi ng, "Ano? Wala ka bang bilib sa tatay mo? Hoy iyo, kung hindi mo na itatanong, ako ang pumatay sa taong yan. Binata pa lamang ako noon nang magkasagupa kami ng mangkukulam na yan." "Oo anak, mangkukulam itong tinutukoy ko. Pero bago ko ito mapatay, nakapag-iwan pa ito ng babala at ito nga ay ang muli niyang pagbabalik." Nang marinig naman ito ng tatay ni Mary, siya naman ang natawa, sabay wika ng, "Ano? Patay na pero mabubuhay uli? Imposible naman ho yan, tay." Nang bigla na lang naging seryoso ang mukha ni Tatang Javier, sabay wika nito ng, "Mahirap paniwalaan, di ba? Kaya naman matapos kong mapatay ang mangkukulam na yon, lumapit ako sa aking guro at inalam ko kung posible nga itong mangyari. At nagulat na nga lang ako nang patutuhanan ng aking guro na maaari ngang mangyari ito. Pero ayon sa aking guro, magagawa lamang ang ganitong bagay kung ang mangkukulam na yon ay may kaalaman na hatiin sa 7 bahagi ang kaluluwa niya at itago sa bawat bagay na malapit dito, katulad ng damit, laruan o maging sa hayop. Kaya naman, kapag napatay mo ang mangkukulam na may ganitong kaalaman, baliwala lang din. Dahil kapag napagsama-samang muli ang hinati-hati niyang kaluluwa, muli itong mabubuhay. At sa puntong ito, doble na ang tangan niyang kakayahan
kesa sa una niyang taglay bago pa ito mamatay. Kaya nung panahon na yon iyo, minabuti kong alamin kung may ganito nga bang kakayahan ng mangkukulam na to. Kaya naman inutusan ko kaagad ang alaga kong Maragan upang hanapin ang tirahan ng mangkukulam na to. Nang sa ganon, baka sakaling makahanap ako ng pruweba na may ganito ngang kaalaman itong mangkukulam. Nung nahanap na ng Maragan ang tirahan nito, dali-dali ko itong pinuntahan at dito ko nakita ang maliit na libro na naglalaman ng ganitong kakayahan. Sa puntong yun, sigurado ako na ginawa na ng mangkukulam na to ang paraan na yun upang makamit ang walang hanggang buhay. Pero may paraan pa naman para mapigilan ito. At ito nga ay kung masisira mo ang lahat ng mga bagay o hayop na pinagtaguan niya ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Pero isa pa to sa naging problema ko noon. Paano ko sisirain ang mga bagay o hayop na yon kung wala naman akong ideya kung saan o anong bagay niya ito itinago? Agad na tanong naman nitong tatay ni Mary. Pero tay, sino naman ang tutulong dito para mapagsamang muli yung mga kaluluwa niya? Tsaka, ano bang tawag dyan sa kakayahan na yan? Ang sagot naman ni Tatang Javier, sa pagkakatanda ko Horcrux. Yan yata ang tawag sa kakayahan na yan. At alam mo bang kahit na kaming may mga aral ng kanan, maaari ding gumamit ng ganitong kakayahan. Pero wala namang sumubok na gawin ito dahil walang nakakaalam kung ano ang maaaring maging kapalit ng paggamit nito. At ngayon, may sumubok na ngang gawin ang bagay na ito at mukhang nagtagumpay nga siya. Ay, sana pala noon yung taong tumulong sa mangkukulam na to upang muli siyang buhayin ang siyang dapat na hinanap ko dahil siguradong ito lang ang may tangan ng mga gamit na pinaglagyan ng kaluluwa ng mangkukulam na yun. Ay, naging pabaya ako anak. Kaya ngayon, alam kong nandyan na siya at hinahanap na niya ako. Iyo, may kailangan lang muna akong puntahan. At habang wala ako, pakiusap, wag na muna kayong lalabas kahit na anong mangyari. Dahil hanggat nandirito kayo, panatag ang loob ko. Dahil pinagtibay ko na ang proteksyong inilagay ko rito sa tulong na rin ng mga kaibigan ko. Kaya kung may magtatangkamang pasukin ang bahay na to, buhay nila ang magiging kapalit. At alam kong hindi ito gagawin ng mangkukulam na yon. Ipagkakatiwala ko na lamang kayo sa mga tapat kong kaibigan para mas lalo kayong maproteksyonan. O siya, kailangan ko nang umalis. Babalik din naman ako agad. Pumasok nga ng bahay itong si Tatang Javier at dito'y kinuha lang nito ang isang bagay na nakabalot sa puting tela at dali-dali na rin itong lumabas ng bahay. Pero sa pintuan pa lang, hinarang na ito ng tatay ni Mary at tsaka ito nagwika ng, "Tatay, kailangan niyo ba talagang umalis? Baka kasi..." Agad na pagpigil naman ni Tatang Javier sa sinasabi ng anak niya at nagwika ito ng, "Huwag kang mag-alala anak, babalik ako, pangako." Gawa ng alam nitong tatay ni Mary
na itong Tatay Javier lang niya ang tanging makakapagprotekta sa buong pamilya nila at dala din ng pangako nito na babalik din ito. Hinayaan na lang niya itong Tatay Javier niya sa gagawin nito dahil halata dito na nanganganib nga ang mga buhay nila. Dumaan ang gabing yun na ramdamang kalungkutan na bumabalot sa buong bahay. Gawa ng kulang nga ang miyembro ng pamilya nila. Walang kaalam-alam si Mary noon kung bakit wala ang lolo niya. Kaya naman tinanong niya ito sa kanyang ama. Wika naman nitong ama ni Mary. "Huwag mo nang alalahanin ang lolo mo, Mary. May pinuntahan lang siya para gamutin. Pero babalik din naman siya kaagad. Kaya sige na, matulog ka na." Kaya naman si Mary, napanatag na ang loob at diretso na ngang natulog. Pero itong tatay niya, hindi maiwasan ng mag-alala para kay Tatang Javier dahil nararamdaman niyang may matindi itong pagdadaanan. Dumaan pa ang ilang gabi pero hindi pa rin bumabalik itong manggagamot. Pero sumunod naman itong tatay ni Mary sa bilin ng matanda na huwag lalabas ng bahay kahit na anong mangyari. Kaya naman nung panahon na yun, inip na itong si Mary dahil ilang araw na siyang nasa loob lang ng bahay. Pero ang problema pa, papaubos na ang nakaimbak nilang pagkain. Kaya hindi na alam nitong tatay ni Mary kung ano na ang gagawin niya. Hanggang inabot na nga ng pang-apat na araw, wala pa rin ang manggagamot at dito'y tuluyan nang naubos ang pagkain nila. Kaya naman sa pang-5 araw, nang wala na talagang kakainin ang buong pamilya ni Mary, nagdesisyon na itong tatay niya na kesa mamatay sa gutom ang pamilya niya, pipiliin na lang niyang lumabas at maghanap ng makakain kahit na ikapahamak pa niya ito. Pero hahakbang pa lamang ng pinto itong tatay ni Mary, agad nitong narinig ang pamilyar na tinig na sumigaw ng, "Wag! Anak!" Pagtingin nito sa bandang kaliwa ng harapan ng bahay nila, dito nito nakita ang Tatay Javier niya na hinang-hina at may hawak na tungkod habang pinipilit na lumakad papalapit. Kaya naman itong tatay ni Mary, hinintay na lamang ang matandang ito at nung nasa pintuan na nga rin itong matanda, kita nila ito na may dalang iilang gulay sa loob ng bayong na bitbit nito. Agad itong niyakap ni Mary nang makita niya itong lolo Javier niya. Agad naman itong inalalayan ng tatay niya at tinulungan na makapasok ng bahay. Nung makaupo na nga itong matanda, agad na tanong ng tatay ni Mary, "Ano bang ginawa niyo, tay? Bakit ba parang lalo kayong nanghina?" Sagot naman ni Tatang Javier, "Wala ito, anak. Medyo matagal lang akong walang ensayo. Kaya ito, nabigla ang aking katawan. Pero huwag kayong mag-alala. Konting pahinga lamang ito at babalik na rin ang lakas ko." Wika naman ng tatay ni Mary, "Mabuti ho nakauwi na kayo. Wala na talaga kaming makakain eh." Sagot naman ni Tatang Javier, "Alam ko, kaya nga tinapos ko na yung gagawin ko eh. Tsaka, ayan binigyan ako ng kaunting gulay ng kaibigan ko. Lutuin nyo na yan nang makakain na kayo." Pagtatakang tanong naman nitong tatay ni Mary, "Alam nyo, paano nyo ho nalaman? Tsaka ano ho ba talagang ginawa ninyo?" Sagot namang muli ni Tatang Javier, "Di ba, ibiniling ko kayo sa mga kaibigan ko? O di ang mga yan ang nagsabi sa akin
Pero anak, ang totoo, pinuntahan ko lamang ang matandang ermitanyong guro ko at nanghingi ng kaunting payo kung ano ba ang dapat kong gawin upang talunin ang mangkukulam na yun. Pero hindi lang kakaunti ang ibinigay ng guro kong yun, kundi isinalin na niya sa akin ang lahat ng kaalaman niya. Kaya naman medyo natagalan ako. Kinailangan munang ihanda ang sarili ko sa pagtanggap ng kakayahan na yon. Hindi biro ang bigat ng kaalaman na yon. Kaya kung bibiglain ko ang katawan ko, maaari ko pa itong ikamatay. Kaya naman ilang gabi ko munang pinalakas ang espiritual kong pangangatawan para hindi ako maapektuhan ng pagsalin ng kapangyarihan na to. Pero ganun pa rin. Alam mo bang muntikan pa akong mabaliw? Pero mabuti na lamang ay nakayanan ko ito. O siya, magpapahinga na muna ako. Sabihan niyo na lamang ako kung kakain na ha. Ikaw naman Mary. Iha, huwag ka pa rin lalabas. Mamaya na lang. Pagkatapos ko kayong ritualan. Bigla namang nagtaka itong tatay ni Mary dahil ang pagkakaalam niya kwento-kwento lamang ang matandang ermitanyo na yun. Isa pa, kung noong binata pa itong tatay Javier niya matanda na itong guro nito, bakit hanggang ngayong matanda na ang tatay niya buhay pa rin ito? Pero hinayaan na lamang muna niya ito dahil kailangan na rin magpahinga ng kanyang ama. Kaya naman pinatulog na muna nila itong matanda at diretso na ngang nagluto itong nanay ni Mary. Pero ilang minuto pa lamang ang nakakaraan magmula nang matulog itong matanda. Bigla na lamang itong napabangon at dali-dali itong nagwika na nga. Anak, hali kayo. Kunin niyo tong mga kahoy na to at umupo lang kayo rito. Andiyan na siya anak. Natuntun na niya ako. Kaya wala na akong magagawa pa kundi harapin na ang mangkukulam na yan. Inabutan sila ni Tatang Javier ng maliliit na kahoy na kulay itim na galing sa bulsa nito. Pagkatapos nun, madali na ngang tumayo itong matanda at diretso nang tinungo ang pintuan. Pero bago pa ito lumabas ng pinto, nakita pa ni Mary na huminga muna ito ng malalim na para bang maging itong lolo niya hindi sigurado sa mga mangyayari. Habang nakaupo itong pamilya ni Mary, pinapakiramdaman naman nila ang labas ng kanilang bahay at inaalam kung ano na ba ang nangyayari dito. Pero dala ng pag-aalala ng tatay ni Mary, hindi na ito nakatiis pa. Kaya agad nitong nilapitan ang bintana at dito nga nito tinignan sa kaunting puwang ng bintanang yun ang tatay Javier niya. Nung una, kita niyang nakatayo lang itong matanda at walang ginagawa nang bigla siyang nakarinig ng tinig na nagwiwika na nga. Matanda ka na pala ngayon. Ganun na pala katagal ang panahon na nawala ako, manggagamot. Mga kapatid, maputol muna natin ha. 2 part lang naman to Matutulog muna ako tapos pagising ko, record ulit para mailapag ko rin mamayang gabi yung 2 part. Salamat sa pangunawa nyo. Yun lang muna.